Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. We have a very, I think, useful episode. Ang tanong na sasagutin natin, ano ba ang habol ng isang applicant kung tingin mo ay na-scam ka ng iyong nakuhang consultant? Okay, we will be talking about specific circumstances na maaaring ang ilan sa inyo nangyari ito, na-experience ninyo. Again, all circumstances involving a consultant or an immigration lawyer. Kung sino man ang tumutulong sa inyo mag-apply sa iba't ibang mga immigration pathways or application dito sa Canada. Okay, ano ang pwede mong habol? Meron ka bang pwedeng habulin? Okay, so yan po ang ating pag-uusapan. Yan, kasama muli, Attorney Jake Aguilar, JCA Law Firm. Based po siya sa Toronto. Okay, by the way, yung gumagapang dyan sa baba ang kanyang email address if you wanna get in touch with him. Okay, I think this is a common concern, di ba? Especially with those, obviously, na nakakuha ng mga refusal sa kung ano man ang kanilang in-applyan. Many of them, ang naiisip, mali kasi yung in-advise sa akin ni a consultant. Mali yung strategy na gawa niya, na ginawa niya. Naku, sinabi niya sa akin, ma-approve yan, pero hindi nangyari. Are these common things na baka nilalapit din sa'yo ng ilan, Attorney Jane? Unang-una, yung topic na to, malapit sa akin ito eh. I mean, advocate tayo pagdating dito sa scams. So, gusto natin sanang maiwasan nga yung mga scammers din. But, sabi nga din nila, it takes two to tango, di ba? May scammer, may nagpapascam, di ba? So, bata pa ako, naririnig ko na yung sa Hoy Gising, di ba? Yung mga scammers, illegal recruiter, etc. And then, at some point, parang, ba't may na-scam pa din, di ba? Parang, yun nga, ano bang meron? Parang, ganun ba sila kang galing mangloko or what? So anyway, simulan natin ang discussion dito. So anong yung tanong? Sorry. Hindi. Magbibigay ako sa iyo ng mga specific circumstances. Yeah, for sure. Tapos you will tell me if, okay, in such a case, meron bang pwedeng habulin yung failed applicant? Right. Pero by the way, okay, I think if anything, our viewers should be reminded. Una sa lahat, kung kayo po ay kukuha ng consultant, make sure na sila ay authorized. Yes, licensed. Authorized. Alam niyo kung bakit? Recently, natutunan ko lang din to eh. Kapag ikaw ay na-refuse, okay, sa isang application, ang ginamit mo palang representative ay unauthorized. Okay, kahit pa yan, dalhin mo pala for a judicial review kung tawagin, no? Dalhin mo sa korte, sabihin mo kay judge, please review mo yung refusal ko, baliktarin mo para uling may pag-asa muli ako. Correct. Kapag nalaman pala ni judge na unauthorized ang kinuha mong tao para tulungan ka sa application mo, automatic hindi niya na yata didinggin yung plea mo, yung petition mo. Tama ba yun, Attorney Jake? Tama din yun kasi nga yung unang-una hindi ka naman nire-require din talaga na license. So yun din yung medyo kakaiba no sa Pilipinas at saka dito medyo nagulat din ako sa ganung ruling. Yung nga you have your options, you have your choices. Unang-una ikaw mismo pwede naman like DIY, hindi ka maghanap ng representative, walang problema doon. So that's one. Pangalawa, if ever magkaroon ka ng representative, you still have a choice na license ba or hindi licensed. In fact, you have that choice. Option mo, kung ayaw mo ng lisensyado, dun ka sa unlicensed, pwede naman. Pero yun nga din, you have to take the consequences. So yun yung consequences nun. Wala kang masyadong protection. So kung magkaroon ng problem, yun nga, wala kang recourse kasi you are somehow kaya nga mayroong mga regulatory bodies para yan magla-license ng lawyers or immigration consultants. So yun yung supposedly para sa publiko, kumbaga tinayo yun. Specifically, yung mga regulatory bodies na yun, tinayo yun specifically to protect the public in general. Yeah. Kung ikaw ayaw mong i-avail yun, ayaw mo sa license, dun ka, parang sinasabi, you don't want that kind of protection. So, hindi ka makakakuha ng redress. Sorry, Attorney Jake, but I think the IRCC says sa website nito na kung ikaw ay kukuha ng paid ikaw magbabayad
Sa IRCC, yes. Oo, ng tulong Has to to be, assist you in your application, kailangan you are required na kunin ay authorized. They don't really tell you that it's okay to get an unauthorized. sa IRCC part yon. Kumbaga, pero meron din part doon na unpaid, di ba? So, pwede ka kumuha ng hindi Kung license. unpaid, okay. Pero Pero unpaid. kung paid, dapat Pero kung authorized. paid, yes. Oo, that's right. So, and that's the IRCC part. Iba rin kasi yung like sa court system. All right, okay. Yun. All right. At least that's clear na. O sige, ito na, puntahan natin. Okay. Your consultant, authorized na. Let's assume authorized ito. Authorized. All right. Gave you, easy to gave you false promises or promises that were apparently too good to be true na paniwala ka. Ngayon, nagsabit ka ng application, hindi na-approve. Basic to, guys, pwede mo bang sisihin yung iyong consultant, singilin muli, ibalik mo yung pera ko kapag nangyari yan? So, pag una, yan. Doon muna tayo sa pera. Usually kasi yung charge niyan like per hour. Hindi naman yan based on success unless yun ang usapan ninyo. So, contingency yun, di ba? So, meron mga, depende muna kung paano ka ba niya sisingilin. Depende nga ba sa success rate, contingency, magbabayad ka lang pag successful, may ganon. O ang charge sa iyo ay like fixed fee or per hora. So yun, hindi naman based yun sa success. Once na na-file or once na nagtrabaho sila sa file mo, pwede ka nilang i-bill regardless kahit and yun yung most common, by the way. Yeah. Yung most common way to bill. And so kaya ngayon, kahit ma-refuse or what, well, babayaran mo pa rin sila. Hindi yun scam. At least medyo clear tayo doon. You still have to pay. Alright. So, ayun na, no? Kaya guys, huwag kayo maniniwala. Kapag if it sounds too good to be true, masyadong madali, guaranteed approval, doon na. Yeah. So, yun muna, if I can add, pag sabi nga nila, totoo yan, di ba may kasabihan, if it sounds too good to be true, then malamang hindi nga siya true. Kasi nga too good to be true, di ba? And then pag ganun siya, parang sabihin natin red flag na yun. One thing na you have to know, and I always tell this to my clients, pagdating sa walang guarantee. You can never guarantee. Hindi man ikaw yung decision maker, hindi naman yung lawyer mag-decision dyan, yung officer. Kilala mo ba yung officer? Di ba? Siya ang mag-decision. Hanggang lang tayo, we can always guide. We can always try to improve the chances. Pero it can never be 100%. So kung yung kausap mo, yun ang sinasabi, ang bahala dyan, 100%, mga ganon. Well, magtaka ka na. Ano na yun? Red flag na yun. Medyo mag-isip-isip ka na doon. Alright. Eto naman, okay. Si authorized representative mo, naka-miss ng deadline, which resulted in you losing status. Yan, okay. Very clear yung facts. Okay. So, ganun, I would say, merong negligence. Tawag dyan, professional negligence. Yun nga din, as I mentioned, professional. So, nag-a-attach lang yung ganong kaso kung yung kausap mo professional. So kasi pag professional nga, merong certain standards na authorized siya, lisensyado. Authorized siya, pero yun nga, may standards siyang kailangan sundin. Dapat sundin niya yung standards na yon. Okay. And unang-una, yung standard is kung yung professional na yon, hindi niya kaya yung trabaho, masyadong mabigat sa kanya for whatever reason. Pwedeng masyado na siya maraming hinahawakan na kaso. Kasi minsan yun nasasabi, kasi kaya ko naman yan, kaya lang, dami ko kasing hinahawakan, kaya napabayaan ko siya. Well, yun nga, negligence yun. Kasi supposedly, hindi niya na dapat kunin yun kung sobra-sobra na sa kakayahan niya or dapat i-refer niya na sa ibang lawyer, di ba? So, may pagkukulang siya doon, definitely. And then, yung isang sukatan din kasi niyan, ito yung metric natin, kaya sabihin natin technical din siya kasi titingnan ng judge yung isang ordinaryong professional ba, ano ba ang gagawin niya at sa ganong klaseng sitwasyon. Yun yung metric eh. So, unang-una, i-define natin, ano ba yung average ba? Yung ordinaryong professional. Kaya niya bang gawin to o hindi? Kung yung matter na yun, sobrang complicated at beyond na rin sa kakayahan ng isang ordinaryong professional at nagkamali siya, somehow hindi natin siya masisi. Masyadong complicated eh. I mean, hindi niya naman nakasalanan yun. Parang okay. Pero kung if it's simple enough na kaya ng isang ordinaryong professional at hindi niya pa rin nagawa, yun yung tinatawag na nating somehow negligence.
What can you do? Can you go to, ano dapat, are you supposed to be compensated? Can you demand for compensation? Yes, yes. Can you go to court? Ano ang pwede? Yes. So yung straightforward answer dyan, yes. Kung merong negligence at nag-suffer ka ng damages, you can claim for those damages. And that's exactly the reason why professionals are required to have this insurance, professional liability insurance. Oh, but you bring them to court to get that. You can bring them to court, yes, to do that, and then automatically kailangan nilang i-report yun sa insurer nila para yung insurer na nila ang mag-handle nun. At pwede sila makipag-settle, kumbaga, sa inyo, if ever. Although, from my experience din, talagang didepensahan din nila yung ano nga nila. Oo. Yung kliyente nila, yung lawyers. Hindi naman siya negligent, parang gano'n. So, gagawin din nila lahat para i-oppose yung claim mo. Pero kung talagang solid naman yung ano mo nga, yung na-prove mo na may negligence talaga. Kumbaga, very simple, hindi nila na-meet yung deadline. Sabihin natin, simple yun. Hindi man complicated yun, di ba? Malinaw naman yung deadline. And yun nga, nag-suffer ka ng damages. So, straightforward yun, very clear. Willing sila makipag-deal sa'yo. Si-settle nila yun with you. So, pwede ka nilang bayaran para ma-settle na yung case. So, meron talagang merong claim, makakapag-claim ka doon. Hindi man siya ganun kadali, but yes, you can. And then maybe you may need another lawyer for that actually. Pwede ba yan pumunta sa small claims court? Pag Kung nasa threshold siya nung small claims, I think ngayon nasa 2,000 yata small claims. Pero basta nasa threshold siya nung small claims, pwede ka dun sa small claims. Okay, I think guys, one way to protect yourselves from these types of situations, record all communication sa email. Totoo yan. Na tipong, nire-remind mo, oy, ano na ha, yung deadline natin, ganito. Tapos bigyan mo ng pangalawang reminder. At least, you did your part. Diba? That's key. Tama yan. That's key. Sa ating mga, sabihin natin sa mga layman, hindi tayo sanay kasi na we keep records, di ba? Pero it's a good advice na to keep a record of everything, like especially mga binayad mo, nagbayad ka ba? Minsan kasi, may mga hindi rin magandang practice na like cash o wala tayong record na nagbayad siya. So, make sure you have a record of everything, yung communications ninyo. So, kung pwede, by email, para at least may record tayo. Kung by phone man, if you can, at least mag-note ka, gawa ka ng note, ito yung napag-usapan namin. Something like that. Para at least na-document mo, may record ka. Eventually, pagka nagkaroon man ng problem, yun yung magagamit mo sa court. Alright. Okay, next situation. Ito, talagang mali ito, Si consultant, okay, kahit authorized, minsan gumagawa nito, talaga nga naman, uses fake documents to support your application. Halimbawa, naglagay ng fake job offer. Ganon. Nang hindi mo alam. Tapos authorized pa siya. May malaking pananagutan siya kasi mga falsification yon, fraud yun . So pwedeng maging criminally liable pa yung consultant mo doon. Licensed man siya o hindi. So may pananagutan siya definitely. And sometimes then pwedeng ma-impute sa iyo yon kahit hindi mo alam. So, but you cannot say na hindi mo alam kasi dapat involved ka doon, application mo yon. You should know. Parang yun yung yun yung standard. Maaring hindi mo alam, maaring kasi minsan sabihin natin better na hindi ko na alam para at least hindi nila ako masisi, something like that. Minsan may ganun Pero hindi siya excuse. You should know kasi application mo yon. Pero there are cases naman, depende, case to case na talagang wala ka talagang kaalam-alam pero hindi ka naman din nagpabaya kasi ikaw mismo pwede ka maging negligent sa sarili mong application, di ba? Pero kung somehow nalusutan ka rin, hindi ka naman negligent pero nalusutan ka, may mga documents na fake na sinabit on your behalf, somehow pwede rin maging excuse yun kahit pa paano. There are cases na Actually, I know. Oo. Meron akong isang episode dyan. A while back na, guys. Sorry, hindi ko na ma-pinpoint sa inyo which one. But this involves a consultant na nahuling gumamit ng fake job offer nang hindi alam nung kanyang
Cliente. Ang nangyari kasi, na-refuse na yung original work permit application. Hindi niya sinabi sa kanyang kliyente. Yeah. There are So, ang cases. sabi nung yung kliyente nagko-follow up, ano na nangyari? Sinasabi lang niya, hindi, sige, hinihintay pa namin. Yun pala, nag-file ulit siya ng ibang application using a fake job offer. Ngayon, it was still refused until na-booking na't lahat. Okay? Dinala nung applicant sa court and explain yung nangyari. In that case, pinanigan o ginrant yung judicial review para nga petition ni applicant. Nakita talaga na mali at niloko clearly. There are cases naman na parang hindi ka naman nagpapaya pero somehow yun nga niloko ka pa rin nung representative mo nag-send ng mga documents on your behalf na hindi mo naman inauthorize. Minsan And may I stress, it's so frustrating because that consultant is still active. Oh yeah? Nasuspend lang po, no? Nasuspend lang ang lisensya nun. Pero I know, balik servisyo na ulit. Okay. Hindi na maganda, ano? Okay, let's go to the next one. Ito, marami din ganito. Medyo gray area siguro to, no? Your authorized consultant, well aware na medyo malabo nang ma-approve ang iyong application, whether for an extension or to restore, etc. Yet, nag-file pa din. Siguro, possible intention, sayang din ang kita. Sige, file na. Kahit alam ko namang mare-refuse ito. Exactly. Tapos si applicant, usually nalalaman na lang yan, no? After the fact na na-refuse. Alam mo, para napag-isip-isip ako, niloko. This whole time pala, alam mo, mahina talaga ang chance ko. So yan, medyo thin line, sabihin natin ganon. Kasi, so unang-una, supposedly nga, isang objective noong professional is ilatag sa'yo yung situation. Kung ano yung chances mo, malaki ba, mababa, etc. Dapat at least malinaw yon. Kung mababa at somehow naintindihan mo naman na mababa at somehow pumayag ka pa rin, let's take the chance kahit mababa, at least may chance. And then final, somehow hindi yun scam or hindi yun walang obligation si professional doon kasi somehow na-explain naman sa'yo na mababa lang talaga, di ba? Pero kung it's kind of the opposite, yan nga, maraming ganun din, by the way. In any profession siguro, hindi naman sa lawyer lang or immigration consultant, siguro it's common in any profession na anong tawag dito? Sasabihin na maganda yung chance mo, kahit hindi, kasi somehow kikita siya di ba? Oo, may ganun yung trabaho yun, katulad ng diniscuss natin kanina, di ba? Ang singilan naman, usually, fixed naman yan, or let's say per hour, successful man o hindi, may charge yun, ibayad yun. So, minsan, yun nga, may mga professional na hindi siguro maganda yung ethical, considerations na sabihin, sige, try natin. Mataas-taas naman ang chance niyan kahit yun pala, mababa lang ang totoo. Pero kasi nga, gusto lang din kumita ni professional. So somehow yun, pwedeng managot sila dun. Pero you have to have the right documentation nga. Dapat mag-prove mo na yun ang advice niya sa'yo. Na sinabi niya, mataas ang yan, ang tsansa niyan. When in fact, yun nga again, discussion natin kanina, pag tinanong mo yung isang average or yung ordinaryong professional, ang sasabihin nila, mababa yung chance niyan. So kung ganun siya, meron siyang negligence din doon or at least meron siyang cause para mag-claim ka sa kanya for the damages na incur mo doon sa maling advice niya kasi mali yung advice Alright. But depending kung if he fell behind doon sa standards na sinasabi. Mahirap, so kailangan medyo mahirap. As you can see, technical siya, di ba? Hindi siya who's to say to begin with if really mahina ang chance? I mean, you need, again, proof, You need proof, evidence of the wrong advice. Exactly. Definitely, you need proof. And then, dun minsan nag-struggle yung layman. Naintindihan naman natin kasi nga, hindi naman sila legal mag-isip, di ba? They don't
think about what happens in court, di ba? Ganon. So, but in court, just to let you know nga, the judge will always look for evidence. Kailangan meron kang pwedeng ipakita kay judge. Usually, mga documents nga, or other witnesses, testimonies, etc. But you do need this evidence. Hindi yung kung ano lang yung nasa isip mo. Kasi kung ikaw nasasabihin mo, ay ito, ganito, ganyan, hindi ka masyadong papaniwalaan ni judge kasi nga parang self-serving yun ang tawag natin doon. Sinasabi mo kasi pabor yan sa'yo, syempre sasabihin mo yan. Parang, so you need to find other corroborating evidence na tinatawag. Okay. Eto na, last na to. This is also common, lalo na specifically sa mga TFW, temporary foreign workers. Okay, eto na, na-sales talk sila. Marami to mga galing Middle East, no? Punta ka ditong Canada, meron akong employer, mas maganda ang mo dito, future mo dito. Pero ang kontrata lang talaga pala, let's say 1 or 2 years. Nakapunta na dito, they packed up, left their more than a decade career. Okay? Dahil akala nila sa Canada na sila magsa-settle down. Diba? Na makakakuha ng permanent residency. Ngayon, hindi na-extend yung work contract. Yeah. Okay, yung ibang TFW, syempre, sumasama ang loob. Akala ko ba, sabi mo sa akin, dito na ako magtatagal, maganda ang future ko dito. Is there anything they can do sa nagdala sa kanila sa Canada? Let's say an agency. After, ngayon mapapauwi sila dahil hindi na sila makahanap ng ibang employer. I would say, unfortunately, not. And it's, it's sad. Marami tayong kilalang ganyan. Very common nga yan, na napangakuan, sabihin natin ganon. And then, hindi na-renew yung mga contracts, di ba? So, gumastos ka na, dito ka na sa Canada, nag-resign ka na dun sa maganda mong trabaho. Whether sa Middle East or kung saan ka man galing, nag-resign ka na. So, medyo mahirap nang bumalik. And ngayon, wala na kasi nandito ka sa Canada tapos hindi ka makapag-renew. And unfortunately, hindi rin siya scam. Hindi rin siya, wala rin redress doon. Kasi somehow yung kausap nyo, yung meron din tayong concept na tinatawag yung buyer beware, di ba? So yung salesman talaga, syempre sasabihin niya lahat ng maganda sa'yo para bilhin mo yung product or service niya, di ba? It's normal. So at a certain level, hinahayaan yung gano'n yung mga exaggerations na okay yan, makakakuha ka lang ng panibagong trabaho, di ba? Kumaga, at a certain level, tino-tolerate yun It's somehow okay. To the point na wag ka lang wag ka lang wala lang fraud or mga false pretense. But again, it's a thin line, pero somehow you are allowed, you salesman, they are allowed to make some exaggerations. And kung nag-fall ka doon, naniwala ka, somehow nga, well, ikaw na yung nagkulang somehow, di ba? Parang ganon. Kaya nga din, you have to do your own due diligence din. Protektahan mo yung sarili mo, tulad ng pinanood natin doon sa isang video. You have to rely on yourself, mag-research ka, find the right tools, find the right person, pero ultimately, it's going to be your decision. And, yun. Okay. I think guys, remember, ang dapat mong pagbatayan talaga yung pipirmahanin yung service agreement and the employment contract. Right. You are bound dyan sa mga pinirmahan nyo dyan. If I may add pala, sorry, nakalimutan ko. Short lang. Kasi nabanggit mo yung expire yung contract and hindi na-renew. Wala naman kasi din si agent na kakayahan na i-renew talaga yon supposedly. Kasi depende yun sa employer And the employer and agent, magkaiba namang entity yun So what if ayaw ng employer, di ba? Ayaw na nila mag-renew or hindi na sila makakuha ng panibagong employer. Hindi na yung kasalanan din somehow ni A. Wala na naman siyang kakayahan talaga na mag-produce ng employer for. This reminds me to another next na lang situation, nakarinig na ako ng ilang ganito ang nangyari. 1 year or 2 year contract. Pagdating nga, 3 months pa lang, ni-lay off na. Isa pa yan. Meron ba silang, these people feel so helpless pag nangyari sa kanila. Marami tayong kilalang ganyan. Buti nga yan, naka 3 months pa. Meron tayong mga kilalang
released upon arrival. Yan, term na yun eh. Sa Imagine, oh my. airport pa lang, pag land nila, wala kang trabaho, ganyan. At least nandito ka sa Canada. Bakit pa nag-hire? Yun nga, para lang makarating dito. So, minsan nga, nagagawa ng ganon, for the papers only, yung tinatawag nila. Sa papel lang. Si employer naman kasi, yan, minsan din, hindi naman genuine nga yung offer. Kaya nga, ito nga yung mga bagay na gustong ipatigil sana ng immigration, pero syempre, ang hirap ding hulihin sino yung namameke, sino yung hindi. Okay. Hindi genuine na offer. Let me, ano ang benepisyo nun for the employer, Attorney Jake? Is there something I'm missing? Anong benepisyo? Ang suspecha ko nito, may lagay na yon. So si employer, kinukuntsaba na ni agent na, yan, mukha namang pwede kang my gosh! maganda pang record mo and income ka naman, kaya mo naman magpasweldo. Mag-offer ka dito kay ganito, bigyan kita ng ganitong amount, di ba? Pero yun nga, alam naman din natin. At saka alam nila na pwede naman nilang hindi ituloy yung contract after 3 months or whatever, yun nga, sabi mo, pwede naman nilang ding i-stop, sabihin nila, hindi ko na kailangan na. Oh my gosh, grabe, no? Ganun ang sabihin nating modus. And ayun, that's a clear modus, kapag mapatunayan na may lagay. Kasi si employer naman, wala naman ding employer na kailangan, i-hire mo to for 1 year. Hindi mo pwedeng i-fire yun. Walang ganun. Kasi depende pa rin sa employer nga kung kailangan niya naman. Kaya mahirap alamin sino ba yung namimeke, sino ba yung tunay. Kasi yung tunay naman na talagang hindi mo kailangan na ng employee, nagbago na yung sitwasyon mo, hindi mo na kailangan ng employee. Dapat si employer, allowed naman talaga siyang itigil na yung contract, di ba? Okay. Pag if you feel like maybe you were a victim of that type of modus, where can you go? Or what can you do? Lalo na sa Canada ka na, as much as possible, you wanna stay. A vulnerable open work permit, I guess, is one option, is it? Yeah, buti nga may gano'n na. Yeah, vulnerable. Yeah, that's a good thing. So, at least kahit pa paano, as you can see, andyan pa rin si Canada para tumulong sa mga possible victims. Pero yung iba nga din, willing victims. Alam naman nila na gano'n nga. May mga red flags na ito. Alam nila na medyo questionable. Yung employer mismo, hindi nila nakakausap. Somehow, dapat nakakausap nila yung employer, di ba? Yeah. So, pero ang dami ng red flags, hinayaan pa rin nila. So, but anyway, andyan pa rin si Canada. May vulnerable work permit pa rin kahit pa paano, di ba? How about compensation for the hassle? Alam mo yun, yung ginawa nila sa'yo, dinala ka lang pala dito, wala naman palang real job vacancy kung tutuusin. So, that comes with the normal risk na if you go anywhere, andun yung risk na mawalan ka ng trabaho. Especially dito sa Canada, very competitive yung labor market dito. Yeah. Ganun lang talaga. So, although may mga laws for the protection of employees, di ba? Yun nga, may mga rules siya. Pero si employer din kasi, may prerogative siya. Yeah. No, but, sorry, Attorney Jake, please okay. Pero this is on the assumption na yung may lagay-lagay, yung pinagkakitaan lang pala ni agency para magdala lang dito. I know. So, minsan nga din, pag hindi niloko talaga sila nun. Exactly. So, pero yung whether or not alam nung applicant, we don't know. Minsan nga, somehow parang willing victim sila na alam naman nila may ganun na nangyayari behind the scenes and umayag na rin sila. Kasi minsan nga din, para lang makarating sa Canada, it happens. And minsan din, okay na sa kanila na makatungtong sa Canada kahit pa paano. At least pag nandito na sila, pwede sila maghanap ulit ng iba pang employer or cash job. Somehow, ma-recover nila yung ginastos nila. So, hirap naman. Case-to-case basis, pero kaya nga din mahirap patunayan din or mahirap magreklamo kung ganun nga nangyari. How do you prove that? Yeah. Ay, nako. So, yun guys, again, baka may na-miss ako na situation, na scam, sa inyong palagay, put them down there in the comment section and perhaps we can address that in a different episode. So, pero sana may natulungan din naliwanagan sa ano ang inyong options kung kayo ay nalalagay sa mga sitwasyon na aming napag-usapan. Thank you so much, as always, Attorney Jake Aguilar ng JCA Law Office. Kung meron kayong dagdag katanungan sa kanya, yung kanyang email ay yung nandyan sa baba na gumagapang. So for now, we will end this episode here.
Thank you again, Attorney Jake. I'll see you guys Salamat the next din. one. Until next Bye! time, bye-bye.